kamakailan ay may isang bus na umararo sa ilang sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 10 katao ang namatay doon at may iba pang nasugatan. Makalipas nito, may isang sasakyan naman na nakasagasa ng ilang mga tao sa Ninoy Aquino International Airport kung saan 2 ang namatay at may ibang malubhang nasugatan. Usap-usapan ngayon ng mga netizen ang pananaw ng 2 ama mula sa mga aksidente na iyon. Ang isang biktima na nabuhay sa insidente sa SCTEX na namatayan ng anak at asawa ay nagpahayag na napatawad niya na ang driver ng bus. Samantalang, ang ama naman na nasugatan ng malubha ang kanyang asawa at namatay ang kanyang anak na 5 taong gulang ay nagpahayag na hindi niya magagawa magpatawad. Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kapatawaran? Gaano nga ba kahirap magpatawad? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, ano muna ang iyong naging reaksyon ng una mong mabalitaan itong mga trahediyang nangyari sa SCTEX at saka doon sa NAIA? Yan ang magdalawang magkaibang ending, 'di ba? Ng uri ng pagpapatawad. Siyempre una nakakalungkot. At ito namang mga aksidente, totoo naman na wala namang may gusto niyang aksidente. Wala namang may gusto unless, 'di ba? Otherwise na sinasadya, road rage at talaga namang sinagasaan mo yung mga tao. Ang una nating reaksyon dito, siyempre nakakaawa, lalo na yung mga pamilya na nadamay. Alam ko yung doon sa SCTEX ay mga bata yan eh. Ano papunta sa retreat? Retreat or camp nila, 'di ba? So puro bata rin 'yan ang nadamay diyan sa SCTEX at bata rin naman. Yung siguro yung parang common sa kanila, maging dito sa NAIA, 'di ba, na naghatid lamang sa kanyang tatay ay tinamaan nitong isang SUV na dumire-diretso. Nasagasaan at hindi rin natin alam kung bakit. Ano nga bang paano nangyari 'yon, 'di ba? Dahil sa mga pag naman pinanood mo yung video, nakapark naman eh. Yung lalo na SUV, 'di ba? Nakapark naman 'yan at bigla na lang tumakbo. Maaring sabi nga human error naman. Huwag natin laging isisi rin naman doon sa tinatawag na SUA, 'di ba? Yung sudden unintended acceleration. Laging 'yan ang sinisisi. Baka naman tignan din naman na minsan human error, maaring nagulat or minsan kasi nangyayari sa akin yan, Pastor Eric eh. Na pagka, alam mo yung nakapark ka, di syempre, or minsan sa traffic light, naglalagay kasi ako sa neutral then handbrake. Hindi naman ako palagi nakatapak sa preno. At yan yung mga nagiging usapin nga, di ba? So ako usually, punta sa neutral, handbrake, tapos pag nag-go na, siyempre ibababa ko yung handbrake pero tatapakan ko na yung gasolina na thinking na tatakbo. So parang nagre-revolution lang yung kotse. At doon ko mapapagtanto ay naka-neutral pa pala. So tapak ulit sa brake, drive, then andar. So, sabi ko baka ganun ang nangyari doon sa tao, nagulat, nag-revolution lang yung sasakyan niya, bigla niyang inilagay sa drive, ay tatakbo talaga yon. Sabi ko, maaaring ganon, di ba? Yung mga human error. Yun naman sa SCTEX nakatulog ha. Nakatulog yung naman driver, daw yung ng bus. Oo. So maaring dala rin ng puyat o pagod, 'di ba? Kaya lang yun yung mga sinasabi nga natin na dapat ay condition, hindi lamang yung sasakyan, 'di ba? Dapat ay nakakondisyon din tayong mga nagmamaneho.
Napaka-importante po niyan, 'di ba? Na wag lamang yung sasakyan yung nasa kondisyon, tayo rin. Wag tayong magmamaneho ng galing sa puyat, 'di ba? Antok na antok. Okay, kung antok na antok man, ang laging pinapayo, 'di ba, ay maghanap ng gasolinahan, pumara ka na sa Mhm. tabi at magpahinga ka muna bago mo ituloy ang Mm. pagmamaneho. Yung nangyari sa SCTEX ay mayroong namatayan, yung kanyang Mhm. asawa at kanyang anak. Mm. At nung in-interview nga yung tatay, kasi ito ay mga kabilang sa isang Mm. denomination. At ang Mhm. sabi nga niya, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the Mhm. name of the Lord. At sabi niya na pinapatawad niya na yung Mhm. driver ng bus. Mhm. Samantalang yung namatayan ng anak, no, narinig mo Mhm. ba, Pastor Erwin, yung video, yung Mhm. palahaw ng Mhm. tatay? Talaga Mhm. nakakakilabot, di ba? Mhm. Nakapangihina. Ang sabi niya, nahihirapan siya o hindi niya magawang patawarin. At dahil Mhm. nga doon, may mga tao na, kumbaga, hati ngayon yung mga netizen Mhm. kung tama ba yung kanyang sinabi na hindi niya magawang magpatawad at may iba naman na mga sinabi na dapat siyang unawain. Sabi nga sa isang Mhm. nabasa nating post, my heart, sabi nung nag-post, was moved by the one who forgave. What grace, what Mhm. strength, what faith. But here's a gentle reminder for all of us. Let us not celebrate one and cancel the other. Let us not admire faith in one and overlook the brokenness of the other. Yun ang nakita natin sa post ng isang tumutugon sa pangalang Jonas Luis Ranas. Mhm. At tama naman 'yan. I agree with him, 'di ba? Dahil nga sa dito nga sa ating paglakad, sabi nga bilang mananampalataya, yung ating walk with Jesus, kailangan din naman tayong we walk alongside people. Of course, 'di ba? We rejoice doon sa nakapagpatawa dahil magandang ehemplo 'yon. Magandang example 'yon, 'di ba, ng kung paano yung pagpapatawad. At doon naman sa kabilang banda, 'di ba, na grieving eh. Sabi ko kahit ako, ilagay ko man yung sarili ko doon, hindi ko naman kayang sabihin na, alam mo, Pastor Eric, ako, siguro, kagaya ko yan, kagaya yan sa SCTEX, makapapatawad ko. Hindi ko kayang sabihin yun kasi lalo na anak mo, 'di ba, yung involved, ay ibang usapan yun eh. Kasi sabi mo nga, talagang manlalambot ka rin, 'di ba? Doon sa kung nadinig mo yung sabi hindi na pag-iyak yun eh, Palahaw. pagdangis nung palahaw talaga. Syempre kahit ako siguro makita mo, 'di ba, na ihahatid ka lang paglingon mo, ando na yung anak mo yung tinamaan, namatay ng parang walang walang saysay eh, 'di ba? Parang gano'n na ano ba naman 'to? Anong klaseng ano 'to? Kumbaga aksidente. Talaga Mm. mapapaiyak ka at hindi mo rin talaga, hindi ko rin kayang sagutin. To be honest, 'di ba? Yung ba kaya mo agad patawarin? It might take time, 'di ba? Yung sabi nga, yung grieving period. Kahit na anong sabi natin, kahit nga ako pa, pinapag-aralan ko nga rin ngayon, Romans 8:28. Kahit na alam natin yan, hindi mo rin naman pwedeng i-quote na lang sa akin yan, di ba? Ng oras na yon, lalo na grieving eh, pagkamatay nung kanyang anak. Kasi tayo, magulang tayo. So, maiintindihan natin lalo yon bilang magulang na ganong klasing kamatayan eh. Hinatid ka lang sa airport, paglingon mo, wala na. Ay talaga namang napakasakit, 'di ba? Maganda, 'di ba, na magandang ehemplo syempre yung sa SCTEX at Na nakapagpatawad. tama rin naman that we walk alongside dito sa isang tatay na nagdadalamhati talaga eh sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi naman natin pwedeng sisihin na, "Oy, gayahin mo 'yun." 'Di ba? Yung sa SCTEX, hindi different people 'yan eh, 'di ba? Different persons na dapat natin kung paano tayo lalakad na kasama nila. Oo, kasi we have to remember na merong at least 5 stages ng pagdadalamhati. 'Di ba? Meron yung Mhm. denial, tapos yung Mhm. second stage ay yung anger. Yung una, Mhm. hindi ka makapaniwala nangyari sa iyo eh. Hmm. Parang Mhm. katulad nung ako, namatayan na ako ng magulang, ang feeling ko ay parang nananaginip lang ako. Mhm. Everything Mhm. was surreal, parang this can't be happening to me.
happening to my family. At pagkatapos ay yung makaramdam ka ng galit sa nangyari. Baka nga ang nangyari pa nga rito yung tatay ay baka nagagalit pa sa kanyang sarili dahil pinayagan niya maghatid yung kanyang anak doon sa Pwede rin, di sa ba? airport. Di natin alam pero Baka maaaring- naiisip niya na kung sana naiwan na lang sa bahay, doon na lang sila kumbaga sabi nga nag-say ng goodbye, 'di ba? Na alis na muna si tatay. Maaring gano'n nasa isip niya 'di ba? Kaya lang pumayag siya, naihatid siya ng anak niya. Nandun din siguro yung pagsisisi niya sa sarili niya. 'Di ba? Pwede, 'di ba? Pero hindi natin nga alam kung ano yung sitwasyon. Totoo yun. Pero yung anger, nangyayari yun eh. So, pagkatapos noon, anger ay bargaining. No? Ito yung third stage ng grief na kung saan ay maaring tinatanong niya ang Panginoon at Lord, baka naman pwedeng anin natin, baka magawan pa ng paraan. Palagay ko, sabi nga rito sa bargaining ay maring ngayon may mga regrets siya sa buhay. If only I had spent more time with her, 'di ba? Or if I did not go abroad. 'Di ba? Maring may ganung mga bargaining eh. Ito yung mga what if, mga if only statements. Yung denial, ito yung pretending that the loss did not happen. 'Di ba? At yung anger ay kumbaga you could redirect sa ibang tao. Pwedeng, siyempre, di mo iwasan, magalit siya doon sa nakasagasa. At yung magalit siya sa kanyang sarili, anger. Pagkatapos nun, yung bargaining nga, yung mga what if only, di ba? Ito yung mga to postpone sadness, confusion, or hurt. Tapos, yung stage 4 ay yung depression. Ito na yung talagang magsisink in na ng husto sa iyo. Diba? At yung ultimately, yung sinasabi, yung stage 5 ay yung acceptance. Kumbaga, hindi sa you're able to move on na, pero more or less, kaya mo nang tanggapin ang katotohanan na wala na talaga ang yung mga mahal sa buhay. At iba't iba, walang deadline kung saan stage ka nandun. At minsan pa nga, feeling ko, baka matindi tayo psychologist, ay nagsuswing tayo. Nasa third stage ka, pupunta ka sa second stage ulit. Yun ang, kumbaga, ganun kahirap ang magdalamhati, Pastor Erwin. Kumbaga, hindi natin sinasabi na parang order yan. Tapos mo isa, nandun ka na kagad sa next step. Pwedeng pabalik-balik. Yan ang yung sinasabi. At yung depression na yan, madalas, lalo na sa mga namatayan, di ba? Lagi naman natin sinasabi na isa na sa pinakamahirap na trial sa buhay ng isang tao yung mamatayan ka. Di ba? Dahil nga nandyan yung denial na sana panaginip lang itong lahat ng ito at pag nagising ka, wala, hindi pala totoo. Yun naman ang lagi nating nasa isip, lalo na pag namatayan. At yung depression na yan, minsan nagsisink in yan pagka, sabi usually pag natapos na yung wake eh. Kaya nawala na talaga. Doon na magsisimula eh. Kasi yung wake, okay, siguro nandiyan pa yung body, nakikita mo pa. Pero once na mailibing, sabi, minsan doon pa lang nagsisimula yung depression. Hindi pa kagad matatanggap, 'di ba? Yung iba kasi, para bang nailibing na, tanggapin mo na yung katotohanan. Ay hindi naman ganung kabilis din naman 'yon. Minsan doon pa lang natatapos kasi wala ka nang kasama eh. Pag wake, balik ka sa bahay, yun na yung reality. Doon mo, syempre doon lahat makikita mo ulit wala na talaga yung anak mo. So doon magsisimula pa lang yung depression kung tawagin. At hindi natin pwedeng maliitin 'yon. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin lalo kunyari, tayong mga Christian ganyan tayo na hayaan na natin nasa Panginoon na naman 'yan. Okay naman 'yun eh. Alam ko naman nasa Panginoon, 'di ba? Kunyari anak mo, hindi pwedeng ganun lagi yung sinasabi natin. Lalo na't samahan mo doon sa kanyang pagdadalamhati. Mas maigi nga minsan huwag ka na lang magsalita eh. Samahan mo lang siya. 'Di ba? Doon, nakaupo ka lang, kung umiiyak siya, umiyak ka kasama niya. Mas malaking tulong pa 'yon doon sa tao na nagdadalamhati. In fact, Pastor Erwin, yan nga madalas ko sabihin sa mga
kapwa mananampalataya na kapag may namatay, huwag yun ang pangaralan yung namatayan. O sasabihin mo, alam mo, may mga bumabanat pa, wala naman sa Bible eh. Kailangan siguro ng Diyos ng anghel sa langit. O kaya ay siguro may mas magandang plano ang Diyos. Yung mga bagay ni, bagamat I think well-meaning, well-intentioned, hindi talaga nakakatulong sa ganung mga pagkakataon, kundi lalo pang, kumbaga, drives the Nagkikreate ng pain question. deeper. Oo. Tama. Katulad yan, ito nangyayari ngayon. People quickly praising the one who forgave. Yung namatayan ng anak at asawa, yung driver ng van na naipit ng bus doon sa SCTEX. Samantalang yung isa naman na namatayan nga ng anak, 5 years old, at yung asawa critical pa sa ospital, ay nahihirapan. At sabi nga, ang pagkakaalala ko, ang sabi niya, imposible siyang magpatawad. Diba? Baka mamaya may iba pa magsabi, never say never eh. Diba? Parang mas marunong pa tayo doon sa nakakaramda o dumadaan sa pagdadalamhati. Ang sabi nga ng Biblia, grieve with those who grieve. Yan. Naalala ko na yung pelikula, yung The Forge. May ganyang kwento dun eh. Na yung nakasagasa doon sa anak niya, so namatay na yung anak niya, kumbaga dumating yung time na siya mismo ay nashare niya habang nasa loob ng preso. At nung nakalabas na, di ba, nakasama niya sa ministry. Sabi ko, maganda talagang ano yan. Kumbaga, isang magandang patotoo. Kaya nga sabi mo, kung praise, di ba, pine-praise yung nakapagpatawad. Magandang example. 'Di ba? At good 'yon, 'di ba? Lalo na kung napatawad, nadala mo pa sa Panginoon, parang perfect story. Kumbaga, parang iga nga, 'di ba? Kung nadala mo pa sa Panginoon yung kasi buhay naman yung driver ng bus 'di ba? So kung nadala niya pa sa Panginoon yun, di perfect story, 'di ba? Na makikita natin na pwedeng kumilos ang Panginoon sa ganyan. Subalit dito tayo sa kabilang banda, ito ang hindi natin pwede sabihin na masama na ngayon itong isang tatay dahil hindi niya makuhang ma-release, 'di ba, yung forgiveness. Proseso rin naman 'yan. Well, 'di ba sabi nga natin, meron minsan nasasabi na dapat kapag nagpatawad ka na, kalimutan mo na. Forgive and forget, sabi nga. Bagamat hindi ko naabutan, meron yatang pelikula niyan. Siguro ikaw, Pastor Eric, naabutan mo 'yan. Yung kay Sharon yata yan. Yung Hindi ko rin yata inabutan yun. Parang ikaw yata umabot doon eh. Yan. Diba? Pero hindi totoo na minsan totoo naman na nakapagpatawad ka. Pero nandyan sa alaala mo. Maliban na lang magkasakit ka, di ba, na makalimutan mo na ang lahat. Diba? Magka-amnesia ka. Yun. Amnesia ka, o tumanda ka na, di ba, na hindi mo na talaga maalala. Pero may mga pangyayari sa buhay natin na nakapagpatawad na tayo, pero naaalala mo yan. Kaya nga naikukwento Kasama nga natin minsan, tawag na natin ngayon doon, testimony, di ba? Ay, naikukwento mo yon. Pero wala na yung sting, di ba? Ano ba yung sting? Yung parang pag naaalala mo, natitrigger ka. Di ba? Kirot na galit sa ka puso. Wala na siyang kirot. Naalala mo lang. Di ba? So, at minsan din naman, yung pagpapatawad sa ating siguro by experience na rin, it takes time din naman. Totoo, of course, command yan Mahirap talaga magpatawad. Kaya nga tayo binibigyan ng command ng Biblia, ng salita ng Diyos, to forgive. Dahil human as we are, hindi naman natural sa atin yan. Ang gusto nga natin, is we want to get even, di ba? Yan ang gusto natin, makagante. Yan ang human nature natin, yung sinful nature natin, gaganti ako. Di ba kaya nandiyan yung command na pagpapatawad. Pero naniniwala ako na bagamat nandiyan yung command, ay minsan ay proseso to. Proseso yung pagpapatawad. And there are times na kailangan mo ng time. It takes time to have a time to heal. Yeah. Actually, kaya nahihirapan tayo magpatawad kasi may mga kaakibat na maling akala pagdating sa pagpapatawad. Una, kailangan natin tandaan, forgiveness is a choice. Kasi may iba, sabi nila na yung porky nakaramdam ka ng galit ulit, hindi ka nagpatawad in the first place. But we have to remember, number one, sabi nga sa isang article,
no, dito sa isang Christian counselor ang sumulat na 7 things forgiveness is not. Sabi ng Christian counselor na si Sunshine Gray, ang sabi niya una, forgiveness is not feeling. In fact, ang sabi niya, it's not a feeling. Forgiveness is not a feeling. If we wait around to feel like forgiving after a deep hurt, those feelings might never come. Pero hindi ibig sabihin nun na porke nararamdaman mo pa yung kirot, nararamdaman mo pa yung sakit, kahit na nakapagpatawad ka na, hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakapagpatawad. Tama, 'di ba? Kaya nga it's a choice. It's really a choice. Kaya nga yung pag command sa'yo, it's either you obey God or not. But it's your choice. At ang isang magandang ano kasi niya sa akin pagdating sa forgiveness ay yung parable na binigay ng ating Panginoon. Kung atin lang babalikan, 'di ba, sa Matthew chapter 18, simula doon sa verse 21. Dito kasi nagtanong si Peter sa ating Panginoon, how many times shall I shall forgive my brother who sinned against me? 'Di ba? Is it parang up to 7 times? Kumbaga Kasi nung panahon na yun, hanggang 3 lang eh. 3. 3 strikes you're out. Feeling ngayon ni Peter, generous siya Gracious. kasi 7. Generous na si Peter sa 7 times. Kaya lang sumagot ang ating Panginoon. I tell you, Peter, not 7 times, but 77 times. Which hindi ka naman dapat mag-compute dyan, di ba? Ang ibig sabihin, patuloy ka magpatawad. And then, nagbigay siya ng parable. Dito sa parable na ito, ang laki ng tulong sa akin ito, Pastor Eric. Lalo na nung nadinig ko si Dr. Bruce Wilkinson, dun sa kanyang 70 times 7 na isa sa mga teaching niya. At dito sa parable na ito, kasi ang malaking nagpa-gising sa akin, lalo na sa forgiveness, ay yung sabi, unang-una, ikaw yung napapalaya dyan eh. 'Di ba? When you forgive, para kang ikaw yung nasa loob ng preso na napapalaya. To Kasi forgive is to otherwise, release. release, Diba? 'di ba? Dito nga sa parable na ito, Pastor Eric, ang aking natutunan, 'di ba, ay akala natin yung taong nagkasala sa atin ay siyang ating ikinukulong, 'di ba, sa prison, sa heart prison natin. Pero kung ating susuriin lamang dito sa parable, makikita natin na kapag hindi tayo nagpatawad, actually tayo yung nasa loob ng preso. Dahil kung makikita natin, lalong-lalo na yung sa verse 35, nung sinabi ni Jesus na my heavenly Father will also do the same to you if each one of you does not forgive his brother from your heart. Ano yung will do the same to you? Di yun nandun sa taas, di ba? Yung immediately, ito yung context niya sa verse 34. Ang sinabi dito sa, kasama pa ito ng parable, and his master moved with anger, handed him over to the torturers until he would repay all that was owed to him. Then sinabi nga ng ating Panginoon, my heavenly Father will also do the same to you. Meaning yung torturers. At totoo rin naman, di ba, bagamat sinasabi natin na proseso ang pagpapatawad, pero minsan talaga namang tayo rin yung nato-torture sa sarili natin kapag hindi tayo nagpapatawad. Dahil una, magkakaroon ka ng bitterness, nagkikreate na yan eh, di ba? Unti-unti, yung mga panahon, talagang ayaw mong patawarin, nagkikreate na yun eh, yung bitterness. Nagkukultivate ka na ng bitterness, hindi lamang anger, kundi bitterness sa heart natin. At magmamanifest din yan, di ba? Makikita natin na we are easily triggered yung anger kasi lalo na pag merong isang sitwasyon, nandyan na yung bitterness sa heart natin, ay ganun din tayo kung paano na tayo makitungo sa mga tao. At higit sa lahat dyan, minsan tayo rin yung hindi makakatulog eh. Sa sobrang bigat, di ba? We lose sleep, sabi nga. At ang ending yan, syempre, alam natin yan, physically, pwede ka rin naman magkasakit talaga kapag hindi ka nakakatulog ng maayos. Ang laking bagay niyan, 'di ba, sa physical health natin. So, doon ko nakita na pwede nga talaga yung torturers doon, yung torture na mangyayari sa iyo sa sarili mo, 'di ba, ay pwedeng may mga mangyari. Sabi nga sa inner self mo at mag-manifest din sa physical self mo, yung mga pagkakasakit, 'di ba? Dahil nga syempre, when we lose sleep, sabi nga parang sobrang stress ka
Alam naman natin yan, di ba, na yan ang dulot din naman ng mga sakit ngayon. Yung sobrang stress sa kakaisip natin, sobrang pag-iisip. Actually, Pastor Erwin, sinabi nga na forgiveness heals both the one being forgiven Mhm. and the one forgiving. So, forgiveness heals both the one being forgiven and the one who is forgiving. So, pinapagaling, nakakabuti ito ang pagpapatawad, hindi lang doon sa pinapatawad, kundi doon sa nagpapatawad. Yes. Meron nga ako isang movie na favorite, yung Anne of Green Gables, na sinabi, I will not be poisoned by your bitterness. Kumbaga, kung yung tao ay ayaw niyang humingi ng tawad, magpatawad pa rin tayo sapagkat hindi tayo papayag na, kumbaga, masaktan na naman tayo ng tao dahil sa kanyang ginagawang hindi siya humingi ng tawad, tayo ay nilalamon ng galit, ng sama ng loob. Pero, Pastor, linawin natin na sabi nga nung Christian counselor, forgiving does not mean the same as trust. Hindi ibig sabihin na kapag nagpatawad tayo, balik na yung tiwala. Mhm. At hindi naman siya parang business as usual eh. 'Di ba? Dahil minsan titingnan mo rin yung tao na ayaw mo nang ulitin niya rin sa'yo yung ginawa niya. Kaya napatawad mo, pero sabi nga minsan ay umiiwas ka lalo na quote unquote, 'di ba, kung toxic talaga yung tao na yon. Na yun ang ugali niya. Minsan umiiwas tayo, hindi dahil sa hindi ka nagpatawad, kundi ayaw mo na lang ng at least gawin sa'yo ulit. Maranasan mo ulit dahil mukhang yun ang character, di ba, nung tao na yun. Kaya tayo umiiwas. Kaya hindi naman talaga pag sinabi nagpatawad ay parang business as usual na ulit. O magtitiwala ka ulit. Tiwala ulit, parang walang nangyari. Hindi naman ganon. 'Di ba? Mas cautious ka rin siguro doon sa relationship, and it takes a while bago yung maibalik mo sa normal, 'di ba? Kung talaga nagkamali lang naman siya, hindi naman niya character 'yon. It takes a while, pero bumabalik din naman minsan, 'di ba, yung relationship. Parang nabubuo ulit. Pero there are times na talagang hindi 'di ba? Pero nagkaroon kayo ng kapatawaran sa bawat isa, pero hindi na ganoon yung relationship. Sabi nga ng Christian counselor, forgiveness is offered unconditionally regardless of the offender's response. This means we forgive with or without an apology or evidence of change. Kasi nga, forgiveness heals both the one forgiving and the one being forgiven. Ngayon, sabi, trust, however, is entirely different. It is solely based on tangible evidence of change. In other words, trust is totally conditional. The condition is tangible evidence of repentance and transformation. Madalas ko nga itanong kung halimbawa, ikaw, Pastor Erwin, halimbawa, meron kang tindahan at yung kahera mo ay natuklasan mo na nangungupit. Ngayon, napakabait mo, Pastor Erwin, na hindi mo siya pinakulong, hindi mo siya pinalayas. Pero, ibabalik mo pa ba siya sa paghawak ng kaha ng tindahan? Yan yung parang pag-iisipan, dalawang beses, sabi nga, pag-isipan mo muna kung ibabalik mo or sa iba mo na siya i-assign. Kasi nga alam mo na may ginawa na siya at hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya ibinalik sa pagiging kahera ay hindi mo na pinatawad. Maaring wala muna yung tiwala mo doon dahil baka matukso siya ulit eh. Alam mo pwede. Kaya sa iba mo muna siya ilalagay. 'Di ba? Kung hindi mo man pinalayas sa ibang aspeto na ng tindahan, doon siya at hindi na doon sa paghawak ng pera. At may sinabi nga sa Bible sa Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Forgiveness does not necessarily mean reconciliation. Kumbaga, reconciliation is the goal, but reconciliation, sabi nga nung Christian counselor, and I agree, reconciliation is not necessary for forgiveness. Kasi ang sabi nga, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, merong kondisyon
Kung di Mhm. mo kayang makipagkasundo, hindi kinakailangan piliting makipagkasundo. Mhm. Mhm. Na yan nga isa ko ring nabanggit before nung meron akong kakwentuhan na paano yan pastor kung alam mong ina-abuse ka. Kumbaga ang pagpapatawad ba parang lagi mong parang inihahain mo na yung sarili mo rin, 'di ba? Yan yung sa reconciliation na parang business as usual, bumalik ka pero alam mo na pwede kang ma-abuse ulit, 'di ba? Or mabully ka ulit nung tao na 'yon. Ay ko lumayo ka na. Ba't mo naman ipapain pa yung sarili mo? Totoo na pwede ka naman nagpatawad na pero wag mo nang ihain pa yung sarili mo or umiwas ka na. Kung alam mo na itong tao na to ay ikaw ang talagang target at lagi nabubuli, hihingi ng tawad pero uulit-ulitin sa'yo, ay pwede namang habi ko na, yung forgiveness man hindi ibig sabihin nun na parang ah, okay na ulit eh. Sabi ko, pwede ka namang umiwas para wag nang ulitin sa yung ginagawa sa Ayan yung Oo. nabanggit ko minsan sa isang nakipag-usap sa akin patungkol sa ganyan na sitwasyon niya. Actually, katulad halimbawa, yung mga babaeng inaabuso ng kanilang asawa, Mhm. binubugbog. So, halimbawa, abusive yung husband, binubugbog. Ngayon, nung binaranggay na, humingi ng tawad yung lalaki. Now, Mhm. ang minsan sinasabi, patawarin mo na. Pero ang nangyayari tuloy Mhm. ay nilalagay mo sa panganib yung babae. Ako ang pinapayo Mhm. ko, o sige, pinatawad mo. Hindi mo na itutuloy yung Mhm. demanda. Naintindihan kita, karapatan mo yun. Karapatan mo magdemanda, karapatan mo wag magdemanda. Pero wag ka agad magkakabalikan. Kasi nga, Mhm. Mhm. kailangan mo nang i-deal yung anger issues. Kailangan mo nang Mhm. i-deal yung ano bang dahilan, bakit gano'n na lang yung kanyang expression ng kanyang galit, explosive. Kailangan niya yata Mhm. ng anger management counseling bago kayo Mhm. magsama uli. Kasi kung hindi, para bang ibinabalik mo yung tao sa maaaring ikamatay niya. At hindi ho tayo Mhm. naghahaka dito. Merong mga Mhm. nangyari na yan. Diba, Pastor Erwin? Mhm. Yung mga nagpapaulit-ulit lang, 'di ba? Kasi nga hindi na deal. For example, kung yung asawa mo binubugbog ka nga, baka nga may anger issue siya. So kailangan niya ng anger management, 'di ba? At ma-counselan muna siya. Na lalo na kung palagi rin naglalasing, 'di ba? Yung may mga problema sa alcohol. Baka humingi nga ng tawad sa iyo 'yan, pero pag uwi, gano'n na naman. Kaya pag nakainom ay parang nag-iiba, 'di ba, yung pagkatao ng asawa. Siguro kailangan oo, humingi ng tawad, pinatawad, pero kailangan ma-deal muna yung mga ganyang issue bago kayo, kumbaga, sabi nga, magsama ulit. Kasi otherwise, uulit at uulit lang yan. Kailangan talaga ang counseling sa ganyang mga Mhm. sitwasyon. 'Di ba? Ikaw, Pastor Erwin, Mhm. ang iyong doctor of ministry has to do with family discipleship. Ano Mhm. yung sa Mhm. iyong pag-aaral, na-encounter mo ba yung ganito mga sitwasyon? Ano yung dapat gawin para diyan? Kasi may iba ayaw lumapit sa counselor, ang sasabihin, wala naman akong problema. Paano mo i-handle yun? Yan, napaka ano yan, lalo na sa pamilyang Pilipino, Pastor Eric. Common naman yan. Alam natin yung mga ganyang sitwasyon, yung pagpapatawad, hindi lamang sa mag-asawa, maging sa parents at children, 'di ba, na relationship. Usually ay talagang nagkakaroon ng malaking hidwaan yan, yung magulang at mga anak. Kaya dito siya sabi ko nga, lalong-lalo na yung sa mga anak na may sama ng loob sa kanilang mga magulang na ang lagi ko nga pinapayo ay na you need to open your heart, 'di ba, doon sa magulang mo, 'di ba? At kailangan mo pa ring maintindihan yung kung ano yung naisin ng Panginoon. Ano yung dahil ang naisin naman ng Panginoon, ikaw yung makalaya din diyan. Hindi sabi mo nga kanina, hindi lamang yung offender ang makakalaya, kundi ikaw mismo. It's for your own good at isipin din natin kasi minsan sinisisi natin lagi sa magulang natin bakit hindi nangyari yung mga dapat mangyari sa buhay natin. Hindi naman lahat din, pinaparealize ko lang din na hindi naman lahat ay dapat nating isisi sa ating mga magulang. Meron din naman tayong dapat gawin, di ba, bilang mga anak para kumbaga yung ating mga dreams ay matupad. Hindi lang naman dahil lamang yan sa ating mga magulang. Kaya't maigi pa rin
ang pinapayo ko pa rin ay hangga't maaari ay magpatawad. Lalong-lalo na sa ating magulang. Dahil nga kung hindi, sabi nga may mga torturers eh. Ayaw naman natin na dali natin yan ng pangmatagalan. 'Di ba? Yung relasyon na yan na may hidwaan between the parents and the children. Dahil ang hirap niyan. Lalo na sa, ito lagi ko nakikita, although ginagawang meme na lang to, pinagkakatuwaan na lang, 'di ba? Pero yun yung realidad eh, na kapag kami mga gatherings, 'di ba? Ay nandun yung ramdam mo yung tension Yung sa sumbatan. mga pamilya. Oh, sumbatan, maging ano nga minsan pinagkakatuwaan na lang, 'di ba? Yung mga biruan na may laro, 'di ba? Agawan ng lupa, 'di ba? Yan yung although yun sa mga magkakamag-anak naman 'yan. Pero minsan sa loob ng pamilya naman mismo, yung mga magulang at nandyan, hindi maiwasan eh. 'Di ba? Na kapag na-trigger ay imbis na kasiyahan, 'di ba, yung gathering ay mauuwi na lang yan sa sumbatan at uuwi na lang, 'di ba? Nang nandun pa rin yung sama ng loob. Ayaw naman nating mabuhay sa ganyan, 'di ba? Hindi natin gusto na mabuhay tayo sa sama ng loob. Napakapangit naman nun, 'di ba? Kung yan ang ating tinatahak na landas. Gusto nating mabuhay sa sama ng loob. Gusto natin na maging maayos ang ating mga relasyon, lalo na sa pamilya natin. Magandang maging maayos ang ating relasyon. Kaya't lagi tayo dapat ready eh. At dyan sa Matthew 18, isa sa mga observation ko, Pastor Eric, ang umpisa niyan, humility eh. Kung mapapansin mo, di ba? Sa chapter 18, verse 1, yung patungkol sa humility yan eh. So, lahat yan, pati yung sa discipline, it takes a lot of humility hanggang sa pagpapatawad. Ang mahalaga pa rin yung elemento ng pagpapakumbaba, unang-una sa ating Panginoon, and then siyempre sa tao na ating kinakaharap. Ang mahirap niyan, Pastor, sabi mo nga, yung sumbatan, no, magkakasama, kumakain na magkakasama, pero nagpaparinigan. Halimbawa, nagkakape. Sasabihin, ang pait naman ng kape na to, kasing pait ng pinaranas mo sa akin. Di ba? Tapos sabihin naman, ano ba naman itong Sagot. sabaw na to? Malamig na. Parang katulad ng puso mo, malamig. Di ba? Yun yung nangyayari. Kapag ganun, naalala ko yung kay Ken Sand doon sa the book na The Peacemaker. Di ba? At ang sabi doon sa book ay ang una mo daw dapat itatanong, of course, ito, wala nang kinalaman doon sa driver na yung ibig sabihin, yung nagpatawad na tatay, di ba? O yung hindi makapagpatawad. Kasi wala naman silang kinalaman sa nangyari. Hindi naman nila ginusto yun. So, ibang sitwasyon yun. Yung sabi ni Ken San ay ang una mo daw itatanong kapag may conflict ay ano ba naging contribution ko sa conflict na to. Kasi kapag gano'n na kaagad ang tanong mo, hindi paturo sa kasalanan ng iba, kundi paturo sa sarili, you will start the discussion, the conflict resolution from a humble stance. Kumbaga, magpapakumbaba ka kasi inaamin mo na kung saan ka nagkulang. Yan naman sa conflict, di ba? Sa konteksto kapag talaga may conflict. At Siyempre malayo back, talaga yan. Doon sa malayo naman yan, doon sa pinag-usapan dahil wala namang contribution yung tatay, 'di ba? Nakatayo siguro doon sa naiya at yung tatay na nagda-drive na binangga sa likuran, 'di ba? Kaya maraming aksidente actually yung nangyari diyan sa SCTEX. Kaya nga maganda rin, Pastor Erwin, na kapag may ganyang conflict, no? Ay tayo mga miron, hindi rin dapat tayo tumatalon sa conclusion. Kasi wala tayo doon sa lugar nila eh. Kumbaga, we are not in their shoes to really comprehend what's going on in their hearts and in their minds. At yung nga isa pang sinasabi, no, ang forgiveness, hindi pagbabalik ng tiwala. Ang forgiveness ay hindi ayon sa pakiramdam. Ang forgiveness ay hindi balik sa dating gawi. Meron, hindi rin ibig sabihin na may reconciliation agad o kung magkakaroon ba ng reconciliation. Kasi tayo mga Pilipino, pag may nag-away na dalawang bata, para tapos na, shake hands lang eh. Pero hindi man lang, napilitan lang magkamay eh. Pero sa loob-loob nung isa siya may kasalanan eh. Ganun na lang ba yun? Katulad din yan, yung sakit ng nawalan ng mahal sa buhay.
forgiveness does not heal everything in a single moment. While we make the choice to forgive, it doesn't mean we instantly feel better. Gaya na yung sinabi, Pastor Erwin, it's a journey. Totoo yan, Pastor Eric. Tayo kasi mga Pilipino, ay isa yan sa mga nakita ko rin eh, di ba? Ayaw natin talaga ng yung mag-confront. Yung hindi tayo confrontational eh. Kaya gusto natin, sabi mo nga, mag-shake hands sa kayo. Okay na yan. Para bang gusto natin, okay na lagi. Tayo mga Pilipino, hindi natin kayang pag-usapan ano ba 'yung nararamdaman mo, 'di ba? Ano yung naramdaman mo nung oras na 'yan? Yan yung sinasabi rin ni Ken Sande, 'di ba? Na kailangan magkaroon ng pag-uusap. Ano yung naramdaman mo at igalang mo 'yun, 'di ba? Yun ang naramdaman niya eh. Para maano mo na nung sinabi mo pala yung yung words na yan, yun ang naramdaman ng kausap mo, kaya sumama ang loob. Ay wag mo na sabihin na bakit wag mo nang paliwanagan pa. Naramdaman niya yun eh. Igalang mo yun. At yun naman ang kailangan din natin. Matuto tayong sabihin yung nararamdaman at tayo rin naman na mga miron matutong makinig. 'Di ba? Na yun ang nararamdaman niya eh. Kagaya nga nung sabi mo nga doon sa naiya na incident, yun ang nararamdaman ng tao. Igalang natin yon dahil sa mga oras na ito, yan ang kanyang pakiramdam. Yan yung feeling niya. 'Di ba? Na hindi natin pwedeng ipasantabi yun. Dahil tayo rin naman ay emotional being. Isa sa mga natutunan ko rin yan, Pastor Eric, kasi minsan laging akala natin spiritual lang lahat eh. 'Di ba? Sa Christianity spiritual, 'di ba? Generate din tayo ni Lord na may emotion. Kailangan lang nga lang makita natin o malagyan natin, masabi natin ano yung nararamdaman natin. Kaya ka nga may anger, may grief, 'di ba? Yung mga emotion na yan, nandiyan yan. Kailangan lang matuto tayong mapangalanan, masabi natin, maproseso natin para maging maayos. Makatulong yan sa buong pagkatao natin. Oo. At kanina nabanggit mo, Pastor Erwin, yung paborito mong pelikula ni Sharon. Hindi naman siguro yung team na balutin mo, no? Di ba? Kundi yung forgive and forget. Forget. Forgiving is not forgetting. Di ba? Yeah. Kasi unless magka-amnesia tayo, hindi talaga natin makakalimutan. At ito, Pastor Erwin, hindi tinuro sa Bible ang forgive and forget. Ang sabi sa Bible, your sins I will remember no more. Iba yun sa your sins I will forget. Ang sabi, your sins I will remember no more. Hindi na ika-count. Diba? Hindi na isusumbat na kapag pinatawad kita, hindi na babalik-balikan. Diba? Sabi nga, kapag nagagalit, kung hindi hysterical, historical. Forgiving is not forgetting. Pero hindi mo na uungkatin. Hindi mo na babalik-balikan pa. Pero Pastor Erwin, di ba? Sabi natin, forgiveness is not based on feelings. Pero kung halimbawa, nagpatawad ka, nakaramdam ka pa ng galit uli, anong dapat mong gawin? Sabi natin, hindi ibig sabihin na porke nakaramdam ka uli ng galit, ay hindi ka na nagpatawad in the first place. So anong gagawin mo, Pastor Erwin, kung sakaling matapos mo magpatawad, naalala mo yung ginawa niya, nakaramdam ka na naman ng galit? Isa sa natutunan ko naman kay kay Peter Scazzero. Tama na napapangalanan mo kung ano yung nararamdaman mo. Kunyari, anger, di ba? So at least alam mo, nagagalit ako ngayon nung naalala ko. Kasi kasama yan dun sa pag-process mo eh. Na para, of course, di ba, yan yung may papanalangin mo. Kaya mo ngayon ipanalangin yung nararamdaman mo. Kaysa yung hindi mo mapangalanan eh. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. So at least maganda na, Lord, naaalala ko na naman itong tao na to. At deep inside, nandun yun eh. Parang natitrigger ako, naiinis ako, di ba, na nasasabi mo. Kasi part yun ng how you will deal with your emotion. Hindi naman ibig sabihin nandiyan yung emotion, nagkakasala ka na kaagad. How you will respond dun sa emotion. Yun ang mahalaga eh. Na at least mapangalanan mo at maproseso mo, Lord, bakit ba ako nagagalit pa? Bakit ako nagagalit? At least nandun yung proseso. Matatanong mo, di ba, sa sarili mo, kay Lord, ano yung triggering point na sabi ko, napatawad ko na yung tao na yon, tinuturo ang Lord sa atin, di ba, na
Kumbaga, minomold niya pa yung character natin. Because at the end, di ba, He wants us to be transformed into the image of His Son, Jesus Christ, yung Christ-likeness. Kasi ito yung maaaring maging wall din naman sa atin eh. Sabi nga, sa ating pagsiserve sa ating Panginoon, minsan, ito yung mga trigger points sa kaya hindi tayo maka-breakthrough. It's because meron pa palang tinatama si Lord. So sabi mo, Sa kapag akin. nakakaramdam tayo ng ganon, tatanungin natin, bakit ko pa nararamdaman to? Bakit? Diba? Hindi Siyempre, ibig sabihin kailangan may natin kasalanan malaman. ka. Yes. Kasi bakit? Wala ka namang ginawa eh. Unless otherwise, 'di ba, hinanap mo yung tao at may sinaktan mo, 'di ba? Ito pa lang naman eh, andun ka pa lang, 'di ba? So, ano tong nangyayari sa akin, Lord? Maganda ma-process mo lang eh. At pwedeng bumalik diyan sa iyo, 'di ba, na inaayos pa ni Lord yung character mo. At yun ang maganda na para kesa yung sa hindi mo alam ano yung nangyayari sa'yo. Mas mabigat daw yun eh. Sabi nga ni Peter Scazzero, kung hindi mo kayang pangalanan yung nararamdaman mo. So, mas maganda pangalanan mo. Alamin mo, ano ba to? Galit? Inis? Kasi para alam mo kung paano ipoprocess siya ng tama. Ayan ay yung batay sa sinulat niya na emotionally healthy is Yes. spirituality. At may Yes. sinabi nga doon na you cannot be spiritually healthy if you're not emotionally healthy. So maganda i-process mo. Kung halimbawa, nagpatawad ka na, may nararamdaman ka pang galit, maganda na take time to reflect para maintindihan mo mabuti bakit mo nararamdaman Yes. yung nararamdaman mo. Oo, yan, 'di ba? At syempre ikaw ang makakasagot din 'yan as you process it. And of course, with the help of the Holy Spirit, 'di ba? Habang nananalangin ka, ay ipapakita naman ni Lord 'yan. Ano yung ginagawa niya sa iyo, 'di ba? Sa lalong-lalo na sa character natin. It's still I do believe yung emotion natin nandiyan naman 'yan eh. Dahil kinreate tayo ni Lord with those emotions. At kung paano mo lang sabi nga, hindi dapat react eh, di ba? How we would respond just sa emotion natin para makatulong yan sa pag-build up ng character natin. So, halimbawa, kapag may nagawang kasalanan sa iyo, pinatawad mo, nakaramdam ka ng galit pagkatapos mo magpatawad, hindi necessary nagkasala ka kasi sinabi din ng Bible, be angry and sin not. Sinabi din ng Bible, in your anger, do not sin. So, hindi necessarily na nagkakasala ka kung nakakaramdam ka pa ng galit matapos na ikaw ay magpatawad. Mhm. Kailangan lang kasi iproseso mo. Bakit, 'di ba? Yan ngayon yung kumbaga hahanapin natin. Bakit? Ano ba 'yon? Ano yung Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Bakit nakakaramdam ako ng ganito? Bagamat alam mo na napatawad mo na. Bakit ganoon, Lord, pag naaalala ko? So, yan ang magandang itanong natin kay Lord eh. Dahil I'm sure, syempre, lahat naman talaga yan may lesson dyan. Isa pa sa mga gusto nating linawin sa pagpapatawad, again, mula doon sa sinabi ng Christian counselor, forgiving is not excusing the offense, nor is forgiveness condoning the offense or tolerating. Hindi naman ibig sabihin na, alam bagamat ito ay malamang sasampa sa korte ito, no? Halimbawa, nakatulog yung driver, di ba? Pero merong mga iba pang mga pananagutan diyan. Siyempre, Yes. bagamat hindi naman niya intensyong patayin yung mga tao, meron pa rin pananagutan kaya sabi nga revoke na yung license ng tao eh. Pag ganun ba, ibig sabihin ba kung sakali nagpatawad ka, wag na sanang makaranas ng consequence yung pinatawad mo. O kaya sasabihin mo, kasi nakatulog hindi naman niya siguro kasalanan. Remember, professional driver yan. Dapat ay handa ang katawan niya bago magmaneho kasi trabaho niya yan. Yun nga, sabi natin, di ba, na walang may gusto ng aksidente. Pero hindi rin naman tayo, kung sa atin nangyari yan, di ba, hindi ka sabi natin, makakalusot, di ba, doon sa consequence nung pangyayari. Magamat napatawad siya, di ba, yung sa SC text na nangyari, dahil narinig naman natin yan doon sa nagda-drive ng van na maraming talagang namatay, ay napatawad siya. Pero hindi rin naman ibig sabihin, na ligtas na yung driver doon sa lahat ng consequence. Ang una nga, revoke na
Kumbaga, sa pagkakaalam ko, ano na yan eh, talagang hindi lamang months yun, di ba? Dahil meron pang isang Perpetual issue daw. doon sa vlogger. Na 3 months lang na-revoke yung license. Ito, perpetual na, wala na talaga. Kumbaga, wala na rin yung kabuhayan niya. Consequence yan, di ba, nung nangyari. So, hindi rin naman, so yun yung nakita natin, nagpatawad, pero hindi ibig sabihin, para bang as if walang nangyari. Na parang tuloy lang ang buhay ng lahat. Hindi ganoon eh. 'Di ba na nandun pa rin yung kasalanan mo at kailangan pa rin lalo na sa batas, 'di ba? Ay pagbabayaran mo 'yan. Ang maganda lang at least doon sa driver nung van, narinig niya mismo doon sa kumbaga yung mga nasaktan niya talaga ay pinatawad siya. Kahit paano, makadadagdag yun sa peace of mind nung driver ng bus. Pero haharapin niya yung consequence pa. Oo, at hindi naman nga ang pagpapatawad ay hindi pagpapawalang sala nung pananagutan. Kailangan din talaga na kahit na tayo pinatawad, kahit sa Panginoon, di ba? Malinaw naman ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Pero hindi nun binawalang bisa yung sinabi din ng Bible na kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Halimbawa, Tawag ko nga dyan, consequence of our sins. Ay, mararanas natin yun eh. At di ba, kumbaga, halimbawa, mag-boyfriend, nag-engage sa premarital sex, nabuntis, humingi ng tawad sa magulang. But they have to face the consequence na may bata na kailangan ngayon na panagutan. O kung ano ba, magpapakasal pa sila, kung hindi, paano palalaki ng bata, paano pangangailangan sa pagbubuntis, panganganak at pagpapalaki sa bata kung hindi magkakasama. So makikita natin ay hindi rin mawawala yung consequence. Biyaya na lang kung walang consequence. Pero kahit na may consequence, meron pa rin biyaya ang Diyos. So Pastor Erwin, sa pagtatapos ng ating talakayan dito, ano ang take-away na dapat na madala ng ating mga tagapakinig tungkol sa pagpapatawad? Bukod doon sa mga sinabi, di ba, nung Christian counselors, napakaganda yon yung forgiveness is not. Pinaka-tumanim sa akin naman doon sa what is forgiveness is a choice. It is really a choice. Alalahanin natin, di ba, na yung sa pagpapatawad, hindi lamang yung nagkasala sa iyo ang iyong pinapalaya, kundi maging yung iyong sarili. Kung tayo ay nagpapatawad, nandiyan naman yung biyaya ng ating Panginoon. Tayo magpatawad at higit sa lahat ay nandun na yung kapayapaan. Meron tayong peace na nagmumula sa ating Panginoon kapag tayo ay pinili natin na magpatawad. Because again, forgiveness is a choice. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at kung kayo po'y napagpala, paki-like at paki-share. Mapapakinggan din po ninyo kami sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din sa 1116 DXAS, dyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, at maging sa Bicol Region, dyan nga po sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi sa inyong be intentional in studying God's Word and then be intimate with the God of the Word. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.